What's up mga B? So walang gala tayo ngayon at nandito lang tayo sa bahay. Meron ako kasi share sa inyo, medyo seryoso to. About ito sa investing, how I track my finances, at saka my kind of adulting. So, sa atin 'di ba, marami sa atin na may malaking sahod pero hindi ganoon nakakaipon at hindi alam kung saan napupunta yung pera nila, yung sahod nila buwan-buwan. So, i-share ko lang sa inyo kung ano yung style ko, baka pagkaroon kayo ng idea, at ma-inspired na rin kayo. So, pag-usapan natin how I track my finances, ano yung ginagawa ko para mas sipagin ako mag-ipon, at kung ano-ano yung mga investment na meron ako, at kung ano yung reason kung bakit ako nag-invest sa mga yan. So, meron lang ako ipakita sa inyo itong mga notes ko at yung dream board ko. So, ito pala yung mga notes ko. Marami na to, pero ito na lang yung natira dito kasi puno na yung iba. So, ito yung notes ko. Mahilig ako magsulat. Ito yung for vlog kasi nagpa-vlog ako ngayon. And then, ito, mahilig ako magsulat ng business and ideas. Pag may pumasok sa isip ko, sinusulat ko talaga yan. Nandito yan lahat. At, yun yung tablet. Yun, trading journal. Mahilig ako mag-journal. At tapos, dito. Ito naman yung, ito yung goal ko. So, every year, meron akong goal na sinusulat. Yan. Tapos, ito naman yung aking dream board. So, meron akong dream car. Tapos, ito yung gusto kong maging ako or pangarap ko din. Yung family farm, travel while learning, tapos earning while traveling, then gain million every trade. Mahilig akong mangarap. So, pag nangarap ako, sinasagad ko na. Pero hindi pa naman yung ganun kasagad kasi hindi ko naman sinabing billion. So, million lang. So, alam ko mahirap, pero walang imposible. Master our craft. Master your craft, di ba? Who knows? So, ito naman, isi-share ko sa inyo yung aking spreadsheet. Monthly to. So, makikita nyo dyan yung salary, total outflow, kung saan napupunta. Nandyan yan. Yun yung mga investment ko. So, yun yung style ko. Nagsusulat ako, I take journal, track my finances buwan-buwan. Inaano ko talaga siya para alam ko kung saan napupunta yung pera ko, kung saan ako mag-a-adjust, kailan ako mag-a-adjust. Kasi, minsan kasi, di ba hindi natin namamalayan, ang dami mo palang nagastos sa mga hindi naman ganun ka-importanteng bagay. Pero hindi mo lang alam kasi hindi mo sinusulat hindi mo tinatrack. So, yun yung gusto kong i-share na learn how to track your finances, take notes, take journal, at saka, ang pinakamaganda talaga, at medyo nakapabago sa akin talaga yung mindset, is mag-set ka ng goal, like short-term goal, long-term goal. Ako, meron akong short-term goal, meron akong long-term goal, at saka, ang ginagawa ko, inaano ko yung isip ko kung saan ako magfo-focus. Like, nitong taon, ano yung focus ko? Ano yung target amount ko? Yun yung ginagawa ko. So, sinusulat ko yan. At saka, inaano ko talaga yan siya na, dapat, itong taon na to, ma-reach ko yung ganyang amount. So, anong gagawin ko? So, halimbawa, dapat this year, magkaroon ulit ako ng 7-digit portfolio account. Ganyan. So, kailangan, ganitong buwan, ganito yung spending ko, kailangan, tapos, ganitong buwan, ganito ang isi-set aside ko. So, before ka mag-spend, alam mo na kung ano yung itatabi mo. So, malaking tulong talaga yan, guys, sa pag-iipon. Kaya, learn how to track your finances. Isulat nyo talaga para alam mo kung saan at kung kailan ka mag-a-adjust sa spending mo. And at the same time, nakikita mo siya, like, after 1 year, nakikita mo, ay, yung goal ko last year, natupad ko siya. Pag yun kasi, nagawa mo na yung ganun, mas gaganahan ka gumawa ulit ng panibagong goal. So, yung cycle, continuous na yung cycle. So, magiging habit mo na siya. Alam mo rin kung saan ka magfo-focus. So, hindi ka basta-basta mapapagastos. Ganun. So, yun yung aking kind of adulting. Yun. So, sa susunod na video, ipapakita ko sa inyo kung ano yung investment or mga investment ko at kung ano yung purpose ng mga investment na yun. Kasi before din ako mag-invest, meron na yun silang mga reason or meron na silang mga reason, why, and purposes bago ako nag-invest sa mga yan. So pag mahaba kasi, medyo boring. So, gawin ko lang siyang 2 or 3. So, see you sa part 2.